Sa Titan, capital ng Saharan Empire, may sumisigaw at sinisigaw nito ang Valhalla. May biglang napatayo, at sinasabi nito na narinig niya na ang God of War na si Ares ay pinalitan ng pangalan ng kaharian kahapon, at nilamon ang kaharian ng Belto. Sinasabi ng nakatalikod na ang problema ay patuloy na pumipila ang mga tao para magpatala sa Ares Army sa Valhalla. Sinasabi ng naka-black na damit na kinukuha ng Overgeared Kingdom at Valhalla ang populasyon na dapat maglingkod sa kanilang mga maharlika. Ito ay minor sa ngayon, ngunit sa katagalan, ito ay isang hindi kanais-nais na pagkawala para sa Saharan. Sinasabi ng naka-brown na lalaki na dapat noon pa nila sila dinurog, pero masyado silang abala sa pagpuksa sa mga demi-human. Pero bakit nakatayo pa rin ang Overgeared Kingdom? Hindi ba sila dapat masakal hanggang mamatay sa pamamagitan ng tribute? Sinasabi ng naka-white na lalaki na sa wasak na pananalapi, hindi na sila dapat gumana. Tinatago ba nila ang kita nila sa buwis at nangungurakot ng pondo? Mahigpit ang pagbabantay, maliban kung ang mga mineral at pagkain ay dama-dami sa kanilang sarili, pero imposible yon. Sinasabi ng matandang lalaki na sirain muna nila ang Valhalla. Kung tinulungan man nila silang magtatag ng isang bansa, sila ay mga kaalyado ng Blood. Sinasabi ng naka-white na lalaki na mahirap yan, ang dalawang bansang yun ay nasa harap at likod ng Saharan, kaya kung hindi nila atakihin ang dalawa ng sabay, aatakihin sila mula sa likuran. At sa mga natitirang demi-human na naghahanap ng paghihiganti, mahirap magtayo ng napakalaking hukbo laban sa dalawang bansa. Sinasabi ng naka-brown na lalaki na maging ang mga vassal states ay nagdurusa sa taggutom dahil sa mahabang digmaan, kaya't wala ng pera na mapisil sa kanila. Maaari silang mangolekta mula sa kabisera, ngunit kung magsisimula ang backlash, ang mga hinaharap na digmaan mismo ay magiging mahirap. Sinasabi ng naka-black na lalaki na ang kanilang dakilang imperyo ng Saharan ay dumaranas ng kahirapan, dahil sa mga demi-human. Gaya ng inaasahan, walang kinabukasan kung hindi nila malilipol ang mga maruruming demi-humans. Ang Saharan, na nakulong sa hindi inaasahang problema, ay hindi pa rin namamalayan. Na ang kalituhan na ito, ay sanhi ng patuloy na survival ng Overgeared Kingdom, na dapat ay gumuho mula sa taggutom matagal na ang nakalipas. Sa Reinhardt, Royal Castle ng Overgeared Kingdom, sinasabi ni Grid na ito ay isa na naman na magandang harvest this season, salamat kay Piaro. Sinasabi ni Rabbit na ibinibigay pa rin nila ang bahagi nito sa imperyo, ngunit sa malaking ani sa bawat panahon, walang magugutom. Pero dahil sa tribute, natutuyo ang pondo nila at huminto ang commercial growth, kaya nasa panganib pa rin sila. Sinasabi ni Lowell na ang pag-iral ng Valhalla ay naantala ang pagsalakay, ngunit kung walang habas na pag-uusapan nila ang tungkol sa kalayaan, muli silang makakaakit ng pansin. Tumawag si Ares, at tinatanong nito kung ano ginagawa niya Overgeared King. Sinasabi ni Grid na ayos ang lahat Ares, sinasabi ni Ares na syempre meron, nagpadala ng messenger ang imperyo, at humihingi ng tribute bilang patunay sa loyalty. Sinasabi ni Grid na tina-target din nila sa wakas ang Valhalla. Sinasabi ni Ares na kaya sinabi niya sa kanila na mawala sila. Nabigla naman dito si Grid sa sinabi ni Ares, at batid pa ni Ares na ang mga bastos na nagpadala pa kay Agnes para makialam, at nagsasabi ng kalokohan tungkol sa loyalty. Ang mga bastos na yun ay nararapat na iprito na parang popcorn at malunod sa cola. Sinasabi ni Grid na kung paano kung lumusab sila dahil doon. Sinasabi ni Ares na sila ang susunod pagkatapos ng demi-human extermination pa rin. Tsaka nasa harapan na nila ang Overgeared Kingdom, ano agad ang magagawa nila? Kailangan niya ng pabor, magbabayad siya ng maayos, kaya magpadala siya ng ilang mga item upang armasan ang kanyang mga sundalo. Hinding-hindi niya makakalimutan ang pabor na ito, napakamot ng pisngi si Grid at sa isip-isip nito na ang pagbibigay sa pinakamalakas na hukbo, at pinakamalakas na item. Wala pa siyang gaanong tiwala sa kanya, sumisigaw at sinasabi ni Scott na Ares. Hindi niya na maantala ang mga pagpupulong at pag-aproba gamit ang naps bilang dahilan. Galit na sinasabi ni Ares na what the hell, ibalik niya sa kanya ang kwarto niya. Sinong nagtatrabaho ng mahigit 4 na oras sa isang araw? Paglabag sa karapatang pantao yan, magpoproteste siya. Sinasabi ni Locke na kung magprotesta ang hari, sino ang dapat nilang pag-usapan? Naiinis at sa isip-isip ni Grid na hindi ba ang pagpupuyat sa buong gabi ang pangunahing kalidad ng isang pinuno ng estado. Hindi dahil Koreano siya o ano paman, para sa ilang kadahilanan, ito ang dahilan kung bakit gusto niya siyang magtrabaho ng husto.
Sinasabi ni Lowell na tanggapin niya ito, sa kanilang kasalukuyang kakulangan ng pondo, ito ay makikinabang sa kanila, sa ibang paraan. Nagtataka naman dito si Greed at sinasabi nito na akala niya tutol siya. Sinasabi ni Lowell na mayroon na rin silang nation-level na armas. Kahit na ipagkanulo niya sila, maaari nila siyang parusahan. Iwan niya sa kanya ang pakikipagkalakal sa Valhalla. Dapat gamitin ng kanyang kamahalan ang pagkakataong ito para tapusin ang isang malaking gawain. Sa pagkakataong ito, lubusang sakupin ang Bayan Archipelago. Di ba ang sabi niya ang guardian ng 61st Island ay ang legendary assassin, ang Death Knight na si Lantier. Ngayong mayroon siyang mga sandata at baluti na makapagbabalik sa kanya sa kawalan, hindi ba dapat niyang muli siyang haminin? Sinasabi ni Greed na siguradong bumuti ang armor niya, kaya hindi siya mamamatay agad pagkatapos na makatanggap ng mga hits, gaya ng dati, pero masyado pang maaga. Ang espadang ito ay demon sword na dalubhasa laban sa mga banal na nilalang, kaya kailangan niya pa rin gumawa ng armas na dalubhasa para sa undead. Laban sa isang dark-type Death Knight, ang dark damage ng sword na ito ay talagang nagpapagaling sa kanya. At si Lantier ay may nakakabaliw na pag-iwas at HP, at siya ay isang pinangalanang boss, kaya ang espadang ito ay ganap na hindi magagamit laban sa kanya. Sinasabi ni Lowell na seryoso ba yun? Sinabihan niya lang si Stick na maghanda para sa Bayan, parang madidisappoint siya. Nabigla naman dito si Greed at tinatanong nito kung kailan niya siya na-contact. Ang bilis ng execution niya, nakakabaliw, napahawak siya sa kanyang baba at sinasabi nito na kaya sa huli, kailangan nila ng Holy Sword. Nakuha niya na ba ang mga mineral para sa mga materyales? Sinasabi ni Greed na maraming mithril sa marketplace, at malakas ito laban sa undead. Aayusin niya yan, nagulat naman dito si Lowell at sinasabi nito na ano. Mithril lang, kahit gaano pa kataas ang grade ng mithril, naa-apply lang yan sa mga ordinaryong tao. Alam niya naman ang mga kalaban sa hinaharap ay nangangailangan ng mga armas sa antas ng kanyang kasalukuyang demon sword. Sinasabi ni Greed na kailangan niya bang manghuli ng anghel o ano? Well, totoo yan, pinagtibay niya yan kahit kay Agnes. Ngunit ang problema ay ang mga materyales, kahit ang adamantium ay hindi maihahambing sa sungay ni Belial. Biglang dumating si Stick at tinatanong nito si Lowell at Greed kung totoo ba napupunta sila sa Bayan. Napalingon naman ang dalawa, at sinasabi ni Lowell na nandito pala siya Stick. Masayang sinasabi ni Stick na ang Bayan Archipelago ay sa wakas ay na-purify na. At ito ay kahanga-hanga na, at naka-recover na ang kanyang tungkulin bilang isang Hall of Honor. Sinasabi ni Greed na sorry, kung madi-disappoint niya siya, pero I think kailangan pa nilang i-delay pa ng konti ito, kaya wag siyang masyadong excited. Napapatanong si Stick kung bakit, at batid ni Greed na mas alam niya kung gaano kalakas ang mga tagapag-alaga ng 60th Islands. Nakalimutan niya na ba ang nangyari sa kanya? Ramdam ang kalungkutan ni Stick, at sinasabi nito na naging mas malakas siya ngayon, kaya dapat may chance siya. Maraming oras na ang lumipas mula noon, at ang mga Death Knight na walang mga master ay hindi maaaring lumago. Sinasabi ni Greed na kinakabahan siya, gayunpaman, ang paghahanda ng isang banal na espada ay gagawing mas ligtas ang mga bagay. Kahit pagkatapos ni Lantier, ang mga naunang alamat, patuloy na lumilitaw ang mga Death Knight hanggang sa 66th Island. Sinasabi ni Stick na ngunit sila ay mga undead, na likas na mahina laban sa liwanag at pagsabog. Narinig niya ang lakas ng pagsabog ng Demon Sword na ginawa niya na hindi kapanipaniwala. Sapat na yun para talunin sila, sinenyasan niya si Lowell na tulungan niya siya na makatakas, at batid ni Greed na maaaring sumalakay ang imperyo habang wala siya. At bukod sa mga tropang imperial na nakadeploy na, nariyan din ang mga Red Knights. Nakangiting sinasabi ni Lowell na wag siyang mag-alala dyan. Walang spare manpower ngayon ang mga Red Knights. Isang lalaking tumatawag sa kanyang sarili na descendant of the Unbeaten King, ang nagsimula ng rebelyon sa imperial na teritoryo ng Lubana, kaya ang mga Red Knights ay ipinadala sa maraming bilang. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit maaaring tanggihan ni Ares ang mga kahilingan ng imperyo. Ang Madra, the Unbeaten King of Lubana, na hindi natalo sa imperyo. Sinasabi ni Greed na ang parehong hindi pa natalong hari, na ang Unbeaten King's treasure set, na sinuot ni Bubat noong national competition. Kung descendant niya ito, napakalaking bagay ito, napaisip si Lowell at sinasabi nito na titingnan niya ito. Anyways, since pwede na siyang mag-focus sa Bayan ngayon, nakikiusap siya na umalis na siya. Sinasabi ni Greed na pag-isipan niya ito ng mabuti,
Paano naman ang pag-iimbestiga kay Agnes? Hindi ba siya nag-log out dati? Sinasabi ni Lowell na hindi pa rin siya nakakatanggap ng tamang resulta. Huwag siyang mag-alala tungkol dito, sinasabi ni Greed na okay, papunta na siya sa bayan. Stick, umalis na sila, sinasabi ni Stick na teka lang. Aayusin niya muna ang academy class materials niya. Sinasabi ni Greed na matagal na din ang Bayan Archipelago. Ang Bayan ay ang lugar kung saan kinikilala at nagtagumpay ang mga nakaraang alamat, na ginagawa itong pinakamahalagang lugar sa mundo ng mga tao. Dahil dyan, naging puntirya ito ng mga dakilang demonyo na naghahangad na putulin ang mga nagbabantang alamat, at sakupin ang mundo ng mga tao. Sinasabi ni Stick na oo, at ang biglang nagpakita at nagprotekta sa mundo ng mga tao mula sa mga dakilang demonyo ay si Pagma. Gamit ang transcendent power na nakuha sa pakikipagkontrata sa number 1 great demon na si Baal, binago niya ang Bayan Archipelago para pigilan ang mga dakilang demonyo, ngunit, bilang side effect ng remodeling, naging corrupted ang function ng Bayan bilang lugar ng mga alamat. Salamat kay Pagma, napigilan ang mga demonyo sa pagwasak sa mundo ng mga tao, kaya siguradong malaking tagumpay iyon. Gayunpaman, dahil sa remodeling ng isla, nawala ang mga tagumpay at pangitain ng mga nakaraang alamat, na nagpapahina sa kasalukuyang mga alamat at sa mundo ng mga tao. Malinaw na pagkakamali iyon, kahit na ang mga bihirang kaso tulad ni Piaro, na nag-forge ng isang bagong legendary realm sa kanyang sarili, ay mga exception. Tinatanong ni Greed kung may iba pa ba bukod kay Piaro na naging bagong alamat. Sa isip-isip ni Greed na sa palagay niya na kailangan nila upang mapanatili ang mga umiiral na alamat sa tingin niya. O baka ang bastos na essay group lang ang nagsisikap na itaas ang hirap ng laro. Naglabas si Stick ng scroll at sinasabi nito na tara na, at umalis na sila. Si Pagma ang nag-corrupt ng Bayan Archipelago, at ngayon ang kanyang successor ang maglilinis nito. Nararamdaman niya ang isang malakas na pakiramdam ng tadhana. Mangyaring ibalik ang Bayan at maging bayani ng mga alamat. Nagulat naman dito si Greed sa sinabi ni Stick na siya ang magiging bayani ng mga legend. Bigla na lang sila nawala sa kanilang kinakatayuan, sa Saharan Empire. Lantier remains great, legendary, ang mga labi ng 25th Lantier, na pinuri bilang legendary assassin. May nagsasalita at sinasabi nito na gusto niyang gamitin ito kaagad, ngunit ang pagtaas ng mga istatistika ng pagkontrol ay talagang mahirap. Ito pala si Agnes, at batid ni Beredin na ang hidden ng Pagma's legacy. Ang pagiging maalamat ng Death Knight ng Bayan Archipelago at ang kanilang mga item ay mahalagang impormasyon. Sinasabi ni Agnes na ang kapangyarihan ni Lantier sa 61st Island ay pantay kay Mumid. Siya ay umatras mula sa 62nd Island, ngunit siya ay nakakuha ng Conqueror passive pangsamantala. Pupuntahan niya ang mga spoils sa natitirang 5 isla. Sinasabi ni Beredin na wala pa rin ba siyang plano laban sa Devil's Lair ng 62nd Island, na pinakamalakas niyang kalaban. Si Empress Marie daw may pinaghandaan na quest, kaya hawakan muna nila yan. Sinasabi ni Agnes na pagkatapos ng laban na ito, dapat ay kaya nilang harapin ang kanyang mga kakayahan sa ilang lawak, tama. Kaya naman mas magiging masaya ang laban sa basurang yun kung maghahanda pa siya ng mas maraming unpredictable spoils. Nakangiting sinasabi ni Beredin na gaanong hindi inaasahan. Nagtatakda ba siya ng layunin para sa isang laban? Halos na parang nag-e-enjoy lang siya, biglang may lumabas sa harap ni Agnes at sinasabi nito na nag-e-enjoy ba siya. Pinagpapawisan naman si Agnes at napahawak sa kanyang ulo at binabanggit nito ang pangalan ni Luna. Sinasabi ni Luna na ganito siya kalamig at nag-iisa. Kakalimutan niya ba siya at ngingiti, magiging masaya na ba siya mag-isa? Napaluhod si Agnes at sinasabi nito na hindi, Luna. Hindi siya karapat-dapat sa kaligayahan, at hindi niya intensyon na maging masaya. Sa isip-isip ni Beredin na ngayon ay nasa stage na siya ng pakikipag-usap sa mga ilusyon. Sinasabi ni Luna na patuloy siyang magalit, magmura pa siya. Hanggang sa mawala siya kung sino siya, hanggang sa gumuho ang mundo niya. Sirain niya ang kahit ano at kahit sino, tama ba? Sinasabi ni Agnes na naiintindihan niya ito, Luna. Tinatanong ni Beredin kung pupunta ba siya sa Bayan Archipelago. Sinasabi ni Agnes na hindi, gaya ng sinabi niya, pupunta siya kay Empress Marie. Sana ang baliw na babae na yon ay naghanda ng isa pang kawili-willing quest. Sa Reinhardt, sa capital ng Overgeared Kingdom, nanginginig si Lowell at sinasabi nito na kailangan niya ng pagsasali ng dugo. Tingnan nila ang mga dokumentong kailangang tapusin ngayon.
Biglang lumitaw si Faker at sinasabi nito na hindi niya nasagot ng maayos ang tanong ni Grid kanina. Bakit hindi niya sinabi kay Grid ang tungkol sa nakaraan ni Agnes, na ibinahagi niya sa kanila? Nagulat naman si Lowell at sinasabi nito na Faker, kung patuloy niyang tinatakot ang mga tao ng ganyan, gagawa niya siya ng report. Si Grid ay maaaring tumingin sa kanyang sariling mga interes, ngunit hindi siya malupit. Kahit sabihin nila sa kanya, hindi niya gagamitin ito, maawa siya sa halip. Hindi nila sila maikukumpara ng walang pag-iingat, ngunit dumaan din si Grid sa isang mahirap na nakaraan. Kahit magkahati sila ng kamalasan, hindi si Agnes yung tipong tanggap ito. Kesa magkasakitan ng mga biktima, sana lang hindi sila madamay. Tinatanong ni Faker kung bakit si Beredin ang nagsisilbi kay Agnes. Kakaiba na ang isang tao na may mataas na rating na sapat upang maging karibal niya, dahil ang kanyang rookie days, ay kusang loob siyang naging isang subordinate. Sinasabi ni Lowell na malamang na inoobserbahan niya siya bilang isang kawili-wiling test subject. Ang totoong trabaho niya ay isang psychologist, ginagamit ni Beredin ang masakit na nakaraan ni Agnes para akayin siya sa massacre play na hindi kaya ng mga normal na mga user. Si Beredin ang matalinong nagtutulak sa kanya, at sa kanyang limitasyon, ngunit sa huli, si Agnes ang pumili ng landas na iyon. Sa isip-isip ni Lowell na halata naman, pero ang paghihiganti ay nagdudulot lamang ng higit na paghihiganti. Ang dulo ng landas na iyon ay magiging parehong impyerno na mauulit. Kahit sa buhay na puno ng kamalasan, dumaan ang maliliit na sandali ng swerte. Kung magpapasalamat siya sa swerte na yan, kahit parang bumalik lang sa average. Sa kadiliman, kahit isang maliit na ray ng liwanag, maaaring ipakita ang paraan pasulong, makikita nating napapasok na si Agnes sa isang lugar. Sinasabi ni Lowell na sa siyentipikong pagsasalita, ang apoy ng kandila ay kumikinang kahit sa dilim, ngunit ang isang kumikinang na brilyante ay hindi kailanman magniningning ng walang apoy, tama ba? Sinasabi ni Faker na biglang lumiko yung topic, nakakatulog ba siya ng maayos sa gabi? Sinasabi ni Lowell na natural na mababa ang kanyang tulog, sinasabi ng system na pumasok ka na sa 60th island, sinasabi ng pumasok na nabigo siya sa 61st island. Kaya ito dapat ang save point, siguro dahil kanina pa siya kinakabahan. Ito pala si Grid at sinasabi nito na tiyak na lilinisin nila ang Bayan Archipelago. Sa isip-isip ni Lowell na nakikiusap siya kay Grid, mangyaring maging isang liwanag na maaaring magpapaliwanag sa anumang kadiliman.